Dakilang Diyos, salamat Lord sa iyong mensahe na iyong hinatid sa amin. Kung wala ang mensahe na yan, marahil kami, Panginoon, ay nasa alabok pa. Nasa putikan pa, Panginoon. Nasa magulong sanglibutan na ito. Lord, tunay na ikaw ay bumaba, Lord, sa anyo ng Espiritu Santo, sa anyo ng mensahe, upang mahatid sa amin, Panginoon, ang mabuting balita na mayroong kaligtasan na nagaganap, Lord, sa ibabaw ng lupa, na hindi matagpuan ng maraming tao. Marami kang tinawag, Lord, ngunit kakaunti ang mga hinahirang, Panginoon. Salamat, Lord, dahil bahagi kami ng iyong katawan. Salamat, Lord, dahil kung wala ang iyong dakilang pag-ibig, hindi kami karapat-dapat, Lord. Lahat kami ay, hallelujah, makasalanan. Lahat kami, Panginoon, ay puno ng karumal-dumal na gawa. Ngunit, Lord, hallelujah, walang magagawa ang makapal na kasalanan kapag umiral na ang mapagpalang biyaya mo, Panginoon. Salamat, Lord, dahil naabot kami, Panginoon, ng iyong kamay. Kung kaya kami ngayon ay nagkakatipon, Lord, sa pagkakataon na ito, sa bawat dako na nananambahan sa iyo ngayong araw, kami, Panginoon, ay patuloy na nagtataas ng kamay. Patuloy na nananawagan, Panginoon, sa iyo, sa dakilang pag-ibig mo, Lord, na patuloy mo kaming buklutin, hallelujah, ng iyong Espiritu Santo. Wala kami magagawa sa ganang sarili namin, kundi lamang, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong hipo. Salamat, Lord. I-bless mo ang gawain na ito. Paano mo, Lord, na i-bless ito mula pa kaninang nagumpisa hanggang sa matapos, Lord, ang pagpapala ay patuloy mong maibuhos, Lord, sapagkat ang iyong mga anak ay nag-expect at naghanda ng mga sisidlan na sapat, Panginoon, para sa pangangailangan. Panginoon, i-bless mo ko, itago mo ko sa iyong likuran. Tunay na wala po akong kakayanan, hallelujah, sa ganang aking sarili. Binababa kong aking sarili, Panginoon, upang ikaw ang siyang Diyos na siyang mahayag. Ganon din po, Panginoon, patuloy mong proteksyonan at gabayan, Panginoon, ang aming buting pastor, Pastor Pops, na siyang gagamitin mong main speaker sa umagang ito. Salamat, Lord, sa iyo po namin ihahatid ang lahat ng papuri, pagsamba sa tanging pangalan mo lamang, Panginoong Jesucristo. Amen. Praise the Lord. At sa hindi pagpapakatagal, tayo po ay bubukas ng scripture sa Genesis chapter 1, verse 27 hanggang 28. Okay. Sabi dito ay ganito, so God created man in His own image. In the image of God created He him. Male and female created He them. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over every living thing that moveth upon the earth. And sabi naman sa John chapter 12, verse 24 sa Tagalog version, ganito po ang sabi. Katotohanan, kapag sinabi po ni Lord na verily, verily, ibig sabihin napaka-importanting bagay po nito. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ay natitira siyang mag-iisa. Ngunit kung mamatay, ay nagbubunga ng marami. Puri ng pagkakabasa ng kanyang kasulatan, malayo na po kayong makakaupo. Praise the Lord. Isang mapagpalang umaga sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Masaya po ba lahat? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat muli sa opportunity na pinagkaloob ng ating Panginoon na maka-fellowship po muli kayo sa kanyang pangalan. Tunay na nagagalak ang aking puso. Bagamat alam nyo, maraming circumstances sa buhay, pero ang kagalakan lang natin, ang kalakasan lang ay manggagaling lamang parati sa ating Panginoon. Amen. Kapag iisipin po natin ang kalagayan ng mundo, ay talagang wala po tayong kagalakang matatamasa. Marahil mayroong mga kasiyahan at iba pa, pero yan po ay temporal lamang. Ang tunay na kagalakan
na pwede nating matagpuan sa buhay na ito ay ang makita natin na tayo ay bahagi ng katawan ni Kristo. Praise the Lord. There's no need for further introduction dahil magkakadikit na po ang ating mga bituka. Kung ano po ang aming kinakain, yan din naman po ang inyong kinakain, mga kapatid. At tayo po ay pinagbuklod, pinagsama-sama ng iisang mensahe ng ating Panginoong Jesucristo. So gabayan tayo, tulungan tayo ng ating Panginoon habang tayo naglalakbay dito sa lupa dahil nalalaman natin na malapit na siyang dumating. Amen, na patuloy ang Diyos ang siyang gumabay sa atin, mga kapatid. Kahapon ay kagabi dapat medyo mas maaga po ako makakarating pero nagkandaligaw-ligaw ako. Di na ako marunong mag-commute. Pero biyaya ng ating Panginoon at sa tulong ni Brother Ian din and then Pastor Pabs ay ako po ay nakarating dito. Okay, tayo po ay magpapasimula. Hindi ko alam kung paano ko po ito tatapusin sa saktong oras. Alam ko binigyan ako ni Pastor Pab ng 3 oras eh. Okay, sa biyaya ng ating Panginoon, ito po ay papasukin lang natin sa tamang oras. Alright, tayo po ay mangungusap ng atin itong pinamagatang multiplication by spoken word. At meron tayong subtitle na From Death unto Life. Sa ating binasa, ito po ay review na lang dahil lagi naman natin na itong napag-aaralan. Ang Genesis chapter 1 verse 27, alam natin na ang chapter 1 ng Genesis, yan po ay isinaayos na ng ating Panginoon ang mundo sa kabila ng kasiraan ng ginawa niya, ng ginawa ng kaaway dahil nga nung siya ay nailagpak dito sa lupa ay mayroong judgment na nangyari. So, therefore, sabi ng power of transformation na message na kailangan niya itong i-transform muli. So, kaya nga nung sinabi niya sa Genesis chapter 1 verse 3, hindi niya sinabing, I created sun. Hindi ganon, kundi sabi ng mensahe ay, ang sun ay already in existence na, mga kapatid. So, kailangan niya lamang itong ipaliwanag, kailangan niya lamang itong buksan o sindihan. Kaya sinabi niya, let there be. So, hindi niya sinabi, I create. So, meaning to say, na naroon na. Subalit, base sa explanation ng prophet, ito po ay nagkaroon lamang ng pagtakip ng mga fog, na nawala na sa ayos ang mga exist. So, dahil nga sa kaguluhan, kaya nga yung Genesis chapter 1 verse 1, God created heaven and earth. Ang pagkakagawa po ng Panginoon na yan ay walang kapintasan. Napakaayos po nito. Pero pagdating ng verse 2, ano nangyari? Without form, formlessness, void, chaos, naapawan ng tubig. So there's something wrong na nangyari in between Genesis 1:1 to Genesis 2. Sabi ng prophet, God created heaven and earth, period. So hindi natin alam kung gaano kahaba, pero merong nangyari. So kaya kailangan niyang i-transform muli. Kaya kailangan niyang ayusin muli ang kaguluhan na ito. So ang pag-uusapan natin, mga kapatid, ay yung kapangyarihan ng salita ng Panginoon na siya rin namang gumana sa atin kung bakit tayo naririto. Dahil kung ang kasalanan at karumihan ang ating pagbabasihan sa hukom, hindi na tayo, lilitisin na tayo. Sa judge ay parurusahan na tayo. Pero merong kapangyarihan ng salita eh. Yung judgment na dapat na para sa atin, si Lord ay dumating. You see, yung kidlat na dapat natatama sa bawat kasalanan natin, yung palo, yung kamatayan na dapat para sa atin, ay inako niya. Kaya nga ang subtitle natin, From Death unto Life. Pero nais ko lang tignan natin ang isang bahagi ng multiplication by spoken word dahil mas maintindihan natin ang kayang gawin ng word sa pamamagitan ng mga nangyari sa mga nakaraan, kung paano ba niya pinapamalas ang dakilang mga salita niya. So, diyan sa Genesis chapter 1 verse 27, sinabi niya diyan na ginawa kong
ang tao ayon sa aking wangis. In the image of God created He him, male and female created He them. Naintindihan natin na ito po'y ginawa si Adan, in spirit man. At ang naglikha nito ay spirit God. So therefore, ang nalikha diyan during that time ay spirit man. Naroon sa loob ang feminist spirit ni Eve. So, meaning to say, pagdating ng verse 28, merong utos ang Panginoon sa ganung kalagayan. No, sa spirit form, merong naibigay na dapat gawin. Ano kaya 'yon? Sabi niya, God said, "Be fruitful, magpakarami kayo." Wala pa sila sa kondisyon ng laman, hindi pa sila inanyuan, hindi pa sila kinuwaan ng alabok. Sa ganyang kondisyon, in spirit man, ay meron ng utos na ginawa sa kanila, at ang utos na ito ay be fruitful, multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion. You see? So meaning to say, merong power and authority, merong multiplication na magaganap. Hallelujah, hindi sa kaganapan ng merong laman. Hallelujah, ito po ay klase ng pagpaparami in a spirit form. Paano ba nalikha itong tao na ito? Kundi by spoken word. Ang sabi ng mensahe ng prophet, ito po ay pagpaparami by spoken word. Subalit nung Genesis chapter 2, nung nahulmaan na sila sa alabok, and then kinuha na si Eva sa tadyang ni Adan. Hallelujah, alam natin na nangyari. So dinaya ng serpente itong si Eva, at nangyari ang pinag-uutos na pinagbabawal ng Panginoon na kanya itong nilabag. At alam natin na nangyari na dumami ang tao by sexual intercourse. Hallelujah. So therefore, mga kapatid, merong bagay na nalabag. Hallelujah. Kung kaya pumasok ang kasalanan, alam natin na inelaborate ito ng prophet ng gusto sa kanyang pangangaral ng perfection, na sabi niya doon, ang mundo nung kanyang itong inayos, ang isang araw sa ating Panginoon ay katumbas dito sa lupa ng 1,000. Nung sinabi niya na let there be light, ay umiral dito sa mundo ng 800 o 900 years or whatever it might be. Sabi niya, hallelujah, bumilang ito. Hindi niyo sinabi niyang let there be light, hindi ibig sabihin nun nag-flash agad. Kundi mayroong panahon na binilang dito sa lupa. Yan po ay nakalagay sa God's power to transform. Hallelujah. At nung pangalawang araw, naglika kanyang inayos ang kalagayan ng atmosphere, firmament, and then sa katatlong araw, you see, naroroon na yung binhi, naroroon na ang mga pananim, pero inapawan ng tubig ang lupa based on verse 2 ng Genesis chapter 1. Hallelujah. So, nagkandamatay ang mga, ang tawag dito, mga binhi, dahil inapawan ng tubig. So, pero nung inayos niya uli, nung nagkaroon na ng liwanag, inayos niya sa ikalawang araw ang firmament, ang atmosphere, inilagay niya sa tamang kondisyon. Hallelujah. Pagdating ng ikatatlong araw, ay tsaka niya sinabi ang pag-usbong ng mga pananim. Hallelujah. So, big sabihin, naihiwalay na kasi ang tubig sa lupa at naging maayos na ang kalagayan, kaya may pagkakataon na muli tumubo ang mga binhi. Pero hindi ibig sabihin na inapawan sa verse 2 ang mundo ng tubig ay nawala ang mga binhi. Naroon pa rin yun. Hallelujah. So kailangan lang magsalita ng Panginoon para ang mga kanyang nalikha ay sumunod ayon sa kanyang sinabi. And then, ikaapat na araw, yung mga heavenly bodies, mga axis at lahat ay nailagay na sa tamang kondisyon. Ikalima, hallelujah, tsaka na lang ulit salita ang Panginoon ng word na created. No, sa ikalimang araw, ano 'yon? Yung kinreate niya, yung whales, mga living things. Kasi hindi na preserve 'yon eh. No, dahil ng inapawan na lupa, nagkandamatay ang mga ito. Ang sabi ng prophet diyan, ang mga scientists ay nakahukay ng mga fossils, mga buto
na mga nung binilang ito ng mga scientists ay talagang hundred and billions of years nang nabubuhay ang buto na yon. Hallelujah. At kung minsan hindi ito ma-explain ng accurate, pero ang mensahe ay na-accurate itong na-explain sa atin. So in the 5th day ay naglikha muli ang Panginoon ng mga living things, and then ika-6 na araw, kita nyo, hinanda niya muna ang lahat ng mga bagay, pangangailangan dito sa lupa, bago dumating ang ika-6 na araw, which is ang paglikha ng tao. Hallelujah. Lahat ng pangangailangan, naririto na. So meaning to say, mga kapatid, marami tayong pangangailangan dito sa lupa, pero wag tayong mag-alala. Hallelujah. Alam nyo, ang panahon, hindi naman nag-aalala eh. Kasi kapag dumating ang gabi, kahit gaano man kadilim yan, kahit gaano man kagabi ang maranasan ng panahon na ito, hallelujah, darating at darating ang liwanag, mga kapatid. Darating at darating ang oras na sisikat muli ang araw. Praise the Lord. Kahit gaano kadilim ang mangyari sa ating buhay, huwag ka mag-alala. Dahil there are, merong mga kapanahunan sa bawat pangyayari dito sa buhay. Hallelujah. Kapanahunan ng pag-iyak, panahon ng pagtangis, pero may panahon ng kagalakan. Panahon ng pananagumpay. Hallelujah. Praise the Lord. So, mga kapatid, ayan ang nangyari dito sa mundang pagkakaayos niya. And then, ika-7 araw, yung rest day. No, in-explain niya ng prophet sa future home and heavenly bodies na ang Sunday, ano ba yung unang araw? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and then Friday, ang pagdating ng Sabado ay Saturday, ika-7 araw. And then, mga kapatid, yung ika-8 araw ay back to first day again, which is, hallelujah, the original, the first day. No? Nakita natin, mga kapatid, na ito ay laging mayroong mga tipo. Praise the name of Jesus. Sa ika-7 araw ay nagpahinga ang Panginoon, and then may nangyari in between, mga kapatid, na alam natin na dito'y pumasok na ang pagkakasala. Now, ang sabi dun sa mensahe ng perfection, yung meron nag-elaborate ang prophet ng circle, no? Yun po yung gumana ang araw, no? First day, second day. Pagdating doon sa nagpapahinga ang Panginoon, pumasok sa eksena itong si serpente, doon pumasok ang kasalanan. Kaya yung circle na yon, forever, hindi ko lang nailagay diyan sa highlights diyan sa PowerPoint. Pero ganun pa man, hallelujah, ay pwede nating mabasa sa Book of Perfection na yung circle forever, maganda sana eh. Kaso nasira dahil pumasok ang kasalanan. Kung naalala ninyo, sabi ng prophet na sinabi sa kanya ni Sister Meda na ang tawag niya doon ay little hickey. So nasira, na-break yung circle. So that time, mga kapatid, yung little hickey na yon, hallelujah, ang siyang nag-break doon sa circle, pero it doesn't mean na hindi maaayos ito. So meron kasing perfect will of God para dumami ang tao. Yan ay by multiplication, by spoken word. Pero dahil dumami ang tao by sexual intercourse, hindi ibig sabihin na hindi mangyayari yung perfect will niya by spoken word. Gagawa at gagawa ng paraan ng Panginoon. Hallelujah! Na akala ng Satanas siya'y nagwagi na. Dahil pinangako niya yan sa Book of Isaiah, nang sabi niya, ako ay magtatayo ng kaharian. Ako ay tatanyag, hallelujah, magkakaroon. So yung Garden of Eden, dahil sa kasalanan, naging Satan's Eden. Yes. Diba? Hallelujah. So nangyari yung kaharian ng Satanas ay talagang lumalago. Pero hindi alam ng Satanas, dahil sa bagay na yan, mas lalo pang nakikita ang kayang gawin ng kanyang salita. Ng salita ng Panginoon. Meron pang mas magagawa. Hallelujah. Hindi smooth ang mga bagay, pero sa pinakapangit na sitwasyon ng ating buhay, mas mapapamalas ang kapangyarihan ng spoken word. Hallelujah. So mga kapatid, so meaning to say, nung simula nang nagkasala itong mga magulang natin, gumawa ang paraan ng Panginoon. Ayan yan, tama yan. Yung nasa, ayan. So, forever, ayan. So, gumawa ang paraan ng Panginoon eh. No? Nakita natin, anong paraan niya? Pinakita ito ng future home. Kasi, actually, nag-intro
Introduction pa lang ako eh. Nakaka 1 minute pa lang ba ako? Alright. So you see, ano yung paraan na ginawa ni Lord para maayos? Sabi ng Future Home na pangangaral ng prophet, kung ano ang ginawa niya sa mundo. No? Kung paano niya ito aayusin, ay ganun din ang paraan na kanyang gagawin sa tao. No? Ano ba ang ginawa niya sa mundo? Ito yung pattern niya. Mula nung nagkasala si Eva at Adan, so yung 7 day to 8 day ng pag-ayos ng Panginoon nung unang circle, dito sa little hiki na ito, may ginawa ulit si Lord para maayos niya para mag-back to circle again So ano yung ginawa niya? From first day hanggang sa panahon ni Noah, bumilang to ng 2,000 taon, which is 2 araw sa ating Panginoon. No? From first day hanggang mula sa kay Adam hanggang kay Eve, kay Noah ay bumilang ng 2,000 years. Anong nangyari doon sa panahon ni Noah? Inapawan ng tubig ang sanglibutan. Ano ibig sabihin nito? Nabautismuhan sa tubig ang mundo. Hallelujah. So from Noah naman hanggang sa panahon ni Jesus Christ is another 2,000 years, sabi ng prophet. So meron na tayong 4 days. Hallelujah. So ano nangyari sa panahon ni Jesus Christ? Pinako siya sa cross. At pagkatapos lumagpak ang kanyang dugo sa lupa. What's that? That's blood. Blood of Jesus Christ. From water and then blood. Dugo. Amen. After ng hanggang mula sa panahon ni Jesus Christ hanggang sa panahon natin na ito is another 2,000 years ago. Hallelujah. Anong nangyayari sa mundo na ito? Nakahanda na ang bunganga ng missile, nakahanda na ang mga nuclear bomb, nakahanda na ang mga atoms at lahat, ang volcanic at lahat. Ano yan? Baptism of fire. Hallelujah. Na siyang lilinis ng gusto dito sa sanglibutan bago ang ikapitong araw na millennium. Hallelujah. So ano ito? Bumabalik, mayroon na namang circle again. Dun sa ibaba. Dahil circle sa taas kanina yung light, atmosphere, hanggang sa paglikha sa tao. Kaya pagdating ng 7th day, nagpahinga ang Panginoon. Pero mayroong something na nangyari na pagpasok ng kasalanan. And then inayos muli niya from Noah to Jesus Christ hanggang sa panahon natin na ito. Hallelujah. So, hanggang sa ikapitong araw, kung saan tayo mamamahinga in the millennium, hanggang sa tuloy-tuloy na, hanggang doon sa eternity. Ano yung bilog sa taas? And then yung bilog sa baba, anong nabuo natin ngayon? That's number 8. Anong sabi ng prophet? Anong ibig sabihin ng 8? Back to original. 8 means eternity. Hallelujah. Yan ang ginawa ng ating Panginoon. Ginawa ng kaaway, hallelujah, merong tinatrabaho ang Panginoon. Meron siyang pinapakita na kagilagilalas na gawa. Praise the Lord. Now, amen. Kagaya nga ng sample na kapag ka nagdadalang tao ang isang babae, no, puputok ang panubigan, and then dugo, and then buhay. Sa pinakamahirap na sitwasyon. Yun, kita natin yung mga pattern. Ang isang mananampalataya na tumatanggap sa ating Panginoon, unang munang mangyayari sa kanya, babautismuhan siya sa tubig. You see? After niyang sa tubig, mabautismuhan, magpapatuloy siya sa church, nung dating siya ay maninigarilyo, nung dati siya ay lasinggero, nung dati siya ay sugarol, hallelujah, sa pagpapatuloy niya sa pananambahan. Nung dati siyang mahiyain at kimidyan, ngayon tumataas na ng kamay. Ngayon, isa na siya sa malakas magpuri sa Panginoon. Hallelujah, naayos siya. What's that? The blood of Jesus Christ. Yung buhay ni Kristo ay umiiral na sa Kanya. Hallelujah, pero yung denomination meron din yan. Kaya hindi tayo titigil sa mga emotions. Well, emotion is good. Everything without emotion is dead, sabi ng prophet, at na umiiral sa atin yan. Pero hindi tayo titigil doon. Kailangan natin tumungod sa ikatlong yugto. Hallelujah, na matanggap natin ang baptism of fire, ang buong kaluluwa natin ay malinis, mga kapatid, hanggang sa ito ay marireceive niya na ang revelation of Jesus Christ, mga malalalim na salita na kaya niya nang i-absorb. Amen. At nang sa ganun, siya ngayon ay isa ng ganap na imahe ni Kristo.
Hallelujah. So ano yan? So mula sa pagkakamatay, siya ngayon ay nabuhay dahil inayos ng Word of God. Now, ano nangyari sabi ng ating slide? Sabi niya, what happened? Eve hybrid it. What it did? Anong ginawa nito? Anong naging resulta ng kasalanan ng ginawa ni Eva? Then what did it do? Turn to death. Yung buhay ay turned to death. Hallelujah. Naging kamatayan. Just keep dying. Umira lang panahon. Dati hindi naman sila namamatay. Pero dahil sa paglabag nila ng salita ng Panginoon, sila po ay nawala sa tamang linya. And then, umiral na yung pagbilang ng kanilang edad, hanggang sila tumanda na, hanggang sila ay subject na ng kamatayan. Ganon din ang mundo, palala. Keep dying. Yun ang sabi ng prophet. Now, this one come, here stays the word. So, merong nakahang. Ito yung sinasabi niya. Just same here. Here is the word, laying here, just the same. Now what happened? Here is the word. The word that God spoke, merong sinabi siya eh. Ano yun? To multiply and replenish the earth. It could not find a place to land. You see? So ano ito? Yung perfect spoken word na multiplication by spoken word. Nauntindihan natin? Nawala ito eh. Kasi nga, dumami na lang ang tao bisexual eh. Nasaan na yung pagpaparami by spoken word? So nakahang. Hindi niya na mahanap ng word na to kung saan siya magmamanifest. Hallelujah. Pero umira lang panahon. Next slide. Sabi niya, finally, this word, it cuts into the womb of a virgin. Hallelujah. Nakakita ngayon ng pagkakataon, ng tsansa, ang word na ito na multiplication by spoken word. Hallelujah. Sa isang sinapupunan ng isang birhen. We'll speak of two wombs this afternoon. Ang isa ay yung kay Eva at yung pangalawa ito na. Kanino ito? Kay Virgin Mary. Hallelujah. And what happened? Ano nangyari? From Him, God, eternal, hallelujah, came forth the germ of life. The thing that gives the water, the kernel, it chance, ano daw? To reproduce itself. So, yung word, yung germ of life na nanahan doon sa womb of a virgin, hallelujah, ay nagkaroon na ng pagkakataon to reproduce itself. Hallelujah. The Spirit came out of him and went up. Ngayon, hallelujah, may pagkakataon nang i-manifest yung nakahang na Word of God na multiplication. Dahil siya ay may sisilang dito sa lupa. Hallelujah. Ngayon, nung siya ay naisilang, amen, nung nabuksan ang kanyang ministry, nung nang husto, noong nagkaedad ang batang ito ng 30 years old na, ito na ang kanyang sinasabi, John chapter 5, verse, dun sa next slide. Verse 24. Ito na, verily muli ang kanyang sinabi. Ang sabi niya, hallelujah, ito na yung germ of life na naisilang. No? Lumaki na. Nabuksan ng ministry sa kanya at lahat. Ang sabi niya, sinasabi ko sa inyo, he that heareth my word. So that's word. Spoken word. Ito na siya, umiiral na siya. Believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Dahil kung wala ang pagtanggap doon sa message of the hour, kung walang pagtanggap sa word of God na yan, patay tayo sa kaharapan ng ating Panginoon. Kahit na masigasig tayo dito sa lupa, kumakain tayo, natutulog tayo, gigising tayo, kahit anong maging successful natin dito sa ibabaw ng lupa, kung wala ang Word of God na umiiral sa atin, patay tayo sa kanyang harapan. Hallelujah! Pero dahil sa biyaya ng ating Panginoon, now, but is passed from death unto life, dahil meron tayong napakinggang Word. From death. Amen. Hallelujah unto life. At sabi pa sa verse 25, the hour is coming and now is when the dead shall hear the voice of the Son of God, and they that hear shall live. Hallelujah. So,
saan man tayo dako, iba't iba ang ating apelyido. Iba't iba ang ating mga kultura, pamilya ng kinagisnan. Iba't ibang probinsya ang ating pinalakihan. Or kung saan man tayo galing, yung iba ay Hilaga, Timog, Kanluran, Silangan. Hallelujah, saan man tayo lupalop ng mundo, nagsalita ang Panginoon. Hallelujah. Ano ito? Praise the name of Jesus. Hallelujah. Tinawag ang bawat kapatid, tinawag ang bawat sister, tinawag ang sino man sa atin. Hallelujah. San man dako tayo na dati tayong patay. Ngayon tayo, dati isa, dalawa, tatlo, nagmultiply tayo by spoken word. Dahil napakinggan natin ang nagsalita na yan. Hallelujah. Napahayag na sa atin. Sino bang nagagalak sa dako ng Batangas na ito ay merong kayo. Nakatawan niya, na umusbong. Hallelujah. By spoken word. Yan, hindi niya makita. Akala ng kaaway, nagwagi na siya. No, nagmultiply ako sa aking paraan by sexual intercourse. Hindi. Ang Diyos ay mayroong paraan na ginawa. Hallelujah, para makapag-multiply siya at mahanap niya ang chosen people of God. Hallelujah. Now, tignan natin ang elaboration ng Bible to message. John chapter 12, verse 24, na ating isa sa mga teksto kanina, katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, maliban ng butil ng trigo. So everything works together for good. Dahil sa pagkakapatay, na-appreciate natin ang pagkabuhay na maguli. Hallelujah. Nahulog sa lupa at mamatay. Maliban na lang kung hindi daw siya mamatay, ay matitira siyang mag-isa. So meron pang kagandahang nangyari ang kakamatayan. Dahil kapag daw namatay, ay makakapag-multiply siya. Kasi sabi dito sa naka-highlight, ngunit kung mamatay, ay magbubunga siya ng marami. Hallelujah. Namatay tayo dahil sa kasalanan, pero dahil sa spoken word, amen, nagawa nating makapag-multiply sa pamamagitan ng ministry na pinagkaloob sa atin ng prophet. Hallelujah. Ng ating Panginoon. Now, meron akong isang ilalaborate para sa aking pagtatapos dahil sabi ko nga, kakasyahin ko ito. Punta tayo doon sa isang part na reality na pwede nating makita na nangyayari. Sabi sa isang slide, next, what is angiosperms? Pag-usapan natin ng bulaklak. No? Now, ang bulaklak ay meron dalawang katangian. Ang sabi ng pag-aaral, flowering plants tsaka unflowering plants, if I'm not mistaken. So, yung isa ay namumukadkad. And then, yung isa ay flowers lang na hindi nagkakaroon ng bunga. Pero itong angiosperms na tinatawag, ito po ay isang klase ng halaman na namumulaklak na ang dulo ay nagbubunga. It's simply a plant that produces flowers and these flowers turns into fruits. Because of this, you might also hear them referred to as fruit-bearing plants. Punta tayo dun sa isang klase lang. Now, next. Yun yung example. Isang kagaya ng mansanas. No? Na hindi siya magiging mansanas kung hindi siya dumaan sa mga prosesong iyon. Now, meron daw 5 estado ng cycle ng flowering plant. No? Una, germination. Pangalawa, growth. Pangatlo ay flowering. Pang-apat is seed formation. And then pang-5 ay seed dispersal. So pag-usapan natin ang germination sa mabilis na pamamaraan. Germination, next. Ang sabi diyan, ayon sa pag-aaral, ang germination ay when a seed find itself in the right condition and start to grow, this is called germination. Tignan natin ang ating sarili sa bulaklak o sa binhi. Dahil ang mensahe ay hinalintulad tayo sa isang binhi. Ang word ay hinalintulad sa isang binhi na siyang naipunla dito sa katawang lupa. Now, bilang isang binhi din naman, hallelujah, na halimbawa ng propeta, amen, ay, ang sabi diyan, ang isang bulaklak na binhi na ito ay ano daw, kapag nakita niya na
ang tamang lugar niya, ang tamang kondisyon niya, ay magsisimula siyang mag-grow. Hallelujah! So tayo bilang mga mananampalataya, importanteng makita natin ang kondisyon natin. Importanteng mailagay tayo sa tamang lupa. Importante na maintindihan natin at mailagay tayo sa tamang linya. Kapag mailagay tayo doon sa right conditions, doon lamang uusbong ang tamang germination. Ang pag-grow. So as long as hindi pa natin makikita ang ating kondisyon, mahirap mag-grow. Kahit gaano tayo katagal sa simbahan, kung hindi mo alam ang iyong kondisyon, kung ikaw ay paganyan-ganyan, konting bagyo lang ng buhay, ayoko na. You see? Hallelujah. May issue si ganito, ayoko na. Bakit tayo tumitingin sa tao? Tumingin tayo sa nagpapausbong ng bini. Yan ang ating Panginoong Jesucristo. Kailangan mailagay ka sa tamang kondisyon para ikaw ay mag-grow. Ngayon, nailagay tayo sa tamang kondisyon. Titigil na ba tayo dyan? No. Punta tayo sa pangalawang yugto. Sa growth. Paano magpa-process ito? Seedling develops into a mature plant. Magmamature tayo. Sa paraan na throughout this phase, the plant's roots are growing below the ground to allow it to absorb the water and nutrients it needs. The roots also provide the plant with stability, titibay, and support anchoring it into the soil. Hallelujah! So ano yung sinasabi nito? Magmamature. Tignan mo yung next. Hallelujah! Magmamature siya. Yan, tama yan. Hallelujah. Ano sinabi ng growth? Doon lang tayo. Ayan. Develops into a mature. After nating mailagay sa kondisyon, matama ang ating kalagayan, ida-drive tayo ng mensahe na ito para sa ating pagpapatuloy. Magmamature tayo ngayon, na-absorb natin ang Word of God dahil nasa tamang kondisyon tayo, nasa tamang lupa tayo. Hallelujah, bawat dilig, bawat sinag ng araw, hallelujah, tama nating nare-receive. Hallelujah, dahil nasa tamang kondisyon tayo, magmamature ngayon tayo. Hallelujah, sa paanong paraan? Babagyuhin ka. Magbibigay ng malakas na hangin. Hallelujah, amen. Kapag ikaw ay papatay-patay, liliparin ka. Pag ikaw ay nagpapatumpik-tumpik, hallelujah, nagpapakasasa pa kung minsan sa sanglibutan na ito, pagkatapos pagdating ng linggo, ay sisimba, aayusin ko na lang sa linggo. No! Hallelujah! Kapag kahinangin ka, pag may dumating na bagyo, spiritual sa iyo, na pagsubok, liliparin ka. Hallelujah! Kailangan mong tumubo, mag-growth, mag-matured, hallelujah, sa paraan na ibibigay na pagsubok sa iyo. And then, ano daw mangyayari dito sa plant? Mauuga siya. Natural yan ang shaking sa atin. Natural ang bagyo sa atin. Hindi mawawala niyan. Hallelujah. Ang dapat lang natin makita ay dapat naroon tayo sa tamang lupa. Hallelujah. Para kapag may dumating na bagyo, kapag may dumating na shaking sa ating buhay, hallelujah, hindi ito nagpapaalis sa atin sa kondisyon, hindi ito magpapatinag sa atin, kundi ito isa pa itong instrumento, hallelujah, para tayo ay tumibay, para tayo ay lumalim. Hallelujah. Ang halaman, habang siya ay inaalog, habang siya ay inuuga ng mga alalahanin, lalo siyang lumulubog sa lupa. Lalong, anchoring into the soil. Nagiging stability siya, nagiging stable siya. Habang siya ay naaalog sa lupa, amen, bumabaon siya sa lupa hanggang sa hindi na siya basta-basta nayayanig. Hindi na siya basta-basta mapapaalis sa kanyang kondisyon. Yan ang nagagawa ng natural. Hallelujah. Na pinapakita sa atin ng ating Panginoon. And then, magtayo ba ay titigil? Nagmamature tayo? Titigil na ba tayo dyan? No, ang sabi dyan ay darating sa punto na tayo ngayon ay magpa-flower na, flowering na. Ano kaya yung flowering? Once the plant has reached the maturity, kapag ma-reach niya na yung pagiging matured niya, lalabas na ngayon ang iyong mga kaloob. Flowerings. Magagamit na tayo sa church. Hallelujah, kung musician ka man, kung song leader ka man, kung preacher ka man, hallelujah, kung ikaw man ay giver, kung saan mang bagay tayo ginamit ng ating Panginoon, hallelujah, flowering.
Nagiging blessings na tayo sa iba. Di ba ang isang bulaklak, Mother's Day ngayon? Amen. Subukan nating mga anak na ibigyan natin ng bulaklak ang ating ina. Hallelujah, sabi ng prophet, habang sila'y buhay, mas mainam na doon mo bigyan ng bulaklak. Hallelujah. Baka mamaya mawawala yung mga young people, magbibili yan. Di ba? Ano ba yung nire-represent nito? Gift. Kaloob na ibibigay. Ang ganda nito. Hallelujah. Yan ang naipapamalas sa church. Flowering. Amen. Ang ganda tignan. Ay, nakaka-bless si brother. Ay, nakaka-bless si sister. Flowering. Pero diyan ba, ititigil tayo? Alam nyo kung minsan, sabi pa ng education, pinapatay yan dying yan Tignan natin, ang next step. Seed formation. Ano daw gagawin nito? Anong paraan nito? Next. The flower will die. Pero alam nyo, meron kasing purpose to. And a fruit will develop. Hindi yan totally dying. Kundi yung flower ay mako-convert para maging fruit. Naunawaan natin? Hindi siya totally dying. Kundi made-develop lang ang fruit dahil doon sa flower na naging proseso niya. Naunawaan natin? Kasi kung gift lang tayo mag-i-stay, nandun na ako sa, ano yung pisa kanina? Germination. Nandun na ako sa growth. Nandito na ako sa flowering. Kung dun lang tayo mag-i-stay, denomination meron yan. Hallelujah. Kahit mga flowering, magagaling sa gifts at lahat, marami sila niyan. Pero kailangan natin ma-reach ang isang bagay na mas dakila kaysa sa mga nauna. Makapag-develop tayo ng fruit. Hallelujah. Magpagamit lang tayo mga kapatid. The fruit protects the seed. So anong mangyayari? Makapag-develop tayo ng fruit at sa loob ng fruit ay merong mga binhi. Hallelujah. Hindi lang isang binhi ang buto ng mansanas, marami sila sa loob. Hallelujah. Pero yung pinagmulan nito ay dating bulok na binhi na nailagay lang sa tamang kondisyon. Hallelujah. Kung kaya siya ngayon ay nakapag-multiply na dati siyang isa. Hallelujah. You see? At ngayon, dahil dyan sa pagpapatuloy natin, sa pagpapagamit natin, dumating ang seed dispersal. Isa sa pinakamahirap na sitwasyon sa buhay. Water, blood, and then yung panganganak. Birth pain, isa sa pinakamahirap, pero may napagtagumpayan. Seed dispersal can happen in so many different ways. Maraming pangyayaring para masubok itong seed na ito, itong fruit na to. All depends on how seeds and fruits have been adapted. Pero ang daming nakinabang, living things, mga hayop, nakakakain dito sa bunga. Ang dami mong natulungan. Hallelujah. Now, sa paraan na next, typical fruits are like berries, apples, eaten by birds, and eventually finding their way back to the ground. Tingnan nyo yung nangyari sa ministry habang kayo nagpatuloy. Hallelujah. Darating sa punto na ikaw na dating binhi, maliit ka, bulok ka dati pero binuhay ng Panginoon at nagkabunga ka. Hallelujah. Amen. Tingnan natin. Naging isang puno ka. Hallelujah. Na hindi lang isa ang bunga. Ang dami mong naging bunga. Na dati ikaw ay maliit lang na bulok. Napatay. Hallelujah. Ang dami mong naging bunga. Mga kapatid. Ngayon yung isang bunga na ito, hallelujah, ay sinubok uli from death. Hallelujah, dumating ang circumstances at lahat. Pero sa pagpapatuloy mo, there is something good sa kamatayan. Dahil yung buto na nasa loob ng mansanas, mga kapatid, hallelujah, ay finding their way back to the ground. Hallelujah, hanggang siya naman ngayon ay magbabago ng ministry. Hallelujah. So, cycle. Naintindihan natin? Nagmultiply siya na nagmultiply. Pabalik-balik lang ng ganyan. Ups and down. Pero sa pagpapatuloy mo, nakakapag-multiply at naabot mo si brother, naabot mo si sister sa iyong buhay, sa iyong ministry. So, multiplication by His spoken word. Hallelujah.
sa pagpapatuloy natin. Amen? Kita nyo? Isang maliit lang. Pero ginamit ng Panginoon, umusbong, bumalik sa ground, and then siya naman naging puno, maraming bunga, at yung puno na yon ay babalik muli ang binhi. So, padami ng padami. Hallelujah, multiplication. Ganyan ang ginawa ng salita ng Panginoon. Pinapahayag niya, hallelujah, at hanggang ang dami na nating bunga. At sa bawat isa sa inyo, meron dapat tayong ma-produce na buhay. Sa mga classmate, sa mga katrabaho, hanggang sa maabot natin, mag-multiply tayo ng gusto. Hallelujah, dahil yan ang ministry ng mensaheng ito. Nagsakripisyo ang mga manggagawa, ang mga kapatid natin noong unang panahon. Hallelujah, pinagpapatay sila, pinugutan sila at lahat. Hallelujah, ipaglalaban ko ito dahil meron pa akong mga kapatid in the future. Hallelujah, at tayo ang nadattan ng mensaheng kanilang pinaghirapan. Hallelujah, at ngayon, nung atin itong natanggap, tayo ngayon ang gagawa ng great ministry, great commission na maabot ang huling binhit. That's our great ministry sa huling panahon na ito, mga kapatid. Now next, ang sabi niya diyan, ito yung halimbawa lang naman prophet kasi nasa kaya medyo nag-iba yung format niya. My first Bible, natakpan lang ng Hear Ye Him. Pero ang sabi niya diyan, my first Bible, was to watch, see a little flower. So, ibig sabihin, nag-example tayo ng flower kasi nakita rin ng prophet ito kung ano nangyayari sa flower. But anyway, next slide na tayo. Tignan na lang natin ang naka-highlights. Ang sabi niya dito, they buried that little seed down under the ground, then along comes the bad winter time like it is now and freezes up. The little petals gone off the flower. The little bulb has dried up and froze. The stalk gone, the leaves gone, the petals gone, the flowers gone, the seed swells up, bursts open, the pulp runs out. There's just nothing left of that little flower. You can find it. You might take up the dirt and take it over to the laboratory and examine it. There's not a thing in there you can find. At ganyan ang nangyari sa atin, mga kapatid. Puro kasalanan, puro kamatayan, puro karumaldumal nangyari sa buhay natin sa nakaraan. Hallelujah. Amen. Kamatayan. At wala nang makitang buhay dahil sinubok ng lahat ng alalahanin. Tinira ng kaaway at lahat. Amen. At inukuman, walang makitang kabutihan at karapat-dapat kang maparusahan, karapat-dapat kang mamatay. Ganyan ang nangyari sa binhi. Nung siya'y sinubok at lahat, amen, ang sabi balik, you might take up the dirt and take it off the laboratory and examine it. There's not a thing in there you can find. Walang makita ang mga, hallelujah, mga edukadong tao doon sa binhi na yon, na buhay na naroroon. Wala silang makita. But there is supernatural power. Hallelujah, na kahit sino'y walang makakita, kundi ang Panginoon, ang trabaho niya, hallelujah, kakaiba. Ang sabi niya dito, but just let the warm spring sun, nung siya ay nailagay, nasinagan ng tamang sinag, ng liwanag ng salita, begin to shine just a little bit, it will bring forth another flower. Because there's a germ of life in there that no science can find. And if God made a way for a flower to live again, how much more has He made a way for a man who is in his own image when the Son of Righteousness was nagawa niya sa halaman, how much more sa kanyang nobya. Hallelujah, na pinatay na kalanan na ito. Palit nung siya'y nasinagan ng liwanag ng araw. Hallelujah. Nasinagan ng spoken word. Nakarinig. Hallelujah. He that heareth my word shall have eternal life. From death unto life. Hallelujah. Nung tayo'y nakapakinig ng kanyang salita, dating patay tayo. Hallelujah, na hindi na makitaan ng buhay at lahat. Hindi na makitaan ng pag-asa at lahat. Mga kapatid, ito ang salita ng Panginoon ay umiral. There's something supernatural. Hallelujah, na umiral sa atin. At ngayon, hallelujah, tayo ngayon ay umusbong.
Those who sleep in the dust of the earth shall rise again. Hallelujah. At ang hallelujah. Ganyan ang ginawa niya sa iglesia. No? Last quotation. The first corn of wheat, the bridegroom had to fall into the earth in order to rise again. Hallelujah. So kailangan niya mag-fall in order to rise again. Hallelujah. Had to fall into the earth in order to rise again. So the first bride was born at the Pentecost. Ikikwento ko na lang nangyari dyan sa mabilis na paraan. Hallelujah. Ina-elaborate ng prophet na yung seventh church age, kung paanong pumasok ang biyaya dito sa Hintil, umusbong ang first church age, Ephesians, Smyrna, Pergamo, Thyatira. No? Sa paraan ng yan, dark ages, puro kamatayan, puro pagpapatay. Hallelujah, at lahat, kahirapan ng bride. Hallelujah. Pero merong liwanag muli sa panahon ni Martin Luther. Saan to? Sardis. No? Hallelujah. And then, sa Pergamian church age, hallelujah, dumating, ito sabi niya, they must do it, but it started sprouting again in Luther, in the first Reformation. It didn't look like the seed that went in, but it was the light of the day. The stalk then went into the tassel, Wesley. From the tassel, it went into the Pentecost, the shock. Hallelujah. Now, dumating tayo sa justification. Dumating tayo sa sanctification, mga kapatid. From Martin Luther, John Wesley, at naririto na tayo sa Laodicean church age, mga kapatid. Pentecostal age, ang unang bahagi ng Pentecostal age. Hallelujah. Gifts and flowering at lahat. Naipakita ang pagpapamalas ng unang bahagi ng ministry ng prophet. First pull, second pull, ang daming naakay, ang daming, hallelujah, flowering lahat. Amen. Pero nung dumating na sa ikahuling yugto, bride age, mga kapatid, hallelujah, ano na nangyari? Marami nang umiwalay. You see, ang daming natawag, pero kukunti ang nahirang. Hallelujah. So purihin ang ating Panginoon. Praise the name of Jesus. Yung iglesia sa kanyang pagpapatuloy mula sa first church age, umakbang siya. Hallelujah. Nicolaitan spirit, umakbang siya. Si Smyrna, bitterness. Pangatlo, dark ages. Pang-apat, at puro kamatayan na. Amen. Pero hindi siya, hallelujah, sumuko. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Kahit mga bata pinagpapatay at lahat. Pero siya ay nagpatuloy. Ang paglalakbay ng nobya. Hanggang sa dumating na meron siyang konting liwanag na nakita. Konting pag-asa sa panahon ni Martin Luther. At ngayon, nakaabot sa ating huling panahon na ito na tayo ay huling bahagi ng nobyang naglalakbay. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Dahil kung wala ang salita na yan, hindi tayo naabot ng kapangyarihan. Hindi tayo naabot ng salita na ito. Walang binhi, walang brother, walang sister. Amen. Hindi ko man kilala ang ilan sa marami sa inyo, pero purihin ang ating Panginoon, isang sigurado, kilala kayo ng Panginoon. Hallelujah. Isa kayo sa tinawag. Hallelujah. Purihin natin siya. Lahat tayo tumayo. Amen. Tayo magdiwang, mag-celebrate. Amen. Kung wala ang biyaya ng ating Panginoon na yan, marahil, isa tayo, hallelujah, na naparelax-relax lang kagaya ng Laodicean church age. Na-fulfilled ang kanyang salita. Kasi perfect will yan eh. Ano yung perfect will of God? By His spoken word. Naganap ang kanyang sakdal na kalooban. Meron siyang perfect will. Pag sinabi niyang perfect will, hindi pwedeng masira ito. Pag sinabi niyang perfect will yon. Mangyayarit mangyayari yon. Pag may dumating na circumstances, merong naging permissive will, naging something, naginulo ng kaaway. Pero in the end, pag sinabi niyang perfect will. Kaya nga lumitaw ang scripture, everything works together for good. Kinukuha yan ng mga ng denomination. Kaya nga yung denomination nakakapag testimony din. Dati ganito ako, pero may nangyari sa buhay ko. Totoo yan. Kasi to them that love God, mahal din nila ang Panginoon. Pero hindi mo mapagkakaila yung huling sentence. To those who are called
according to His purpose. Merong special people na tinawag sa dulo ng scripture na yon. Hallelujah. Kaya sa mga sumunod sumunod na verses na yon ay yung mga niligtas inanyuan sa anyo, no, ng Panginoong Jesucristo. Hanggang sa dulo, lahat ng kapangyarihan, lahat ng mga kapamahalaan, lahat ng mga gobyerno at lahat, mga hari, kamatayan man, buhay man, ay walang makapaghihiwalay sa pag-ibig na binigay ng ating Panginoon. Hallelujah. Purihin natin siya. Mapufulfill ang kanyang salita. Hindi pwedeng hindi mapulfill. Kaya salamat sa ating Panginoon dahil isa tayong katibayan ng fulfillment ng kanyang salita. Hallelujah. Purihin natin ating Panginoon. God bless you.